may hirit din si Yuse Claire tungkol kay Vice President Sara Duterte. Yamang napag-usapan na natin yung tungkol sa biyahe ni VP Sara na nasa Australia ngayon. Ito naman ang komento ni Yuse Claire ng Malacanang dyan sa biyahe ni VP Sara. Lumalabas po na personal trip ulit. So, 4 na bansa in just less than a month. So, kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yun. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. So wala po tayong masasabi ang ginagawa niya ngayon bilang Vice Presidente. Ito po ang nakikita ng taong bayan sa kanyang ginagawa bilang isang halal na leader ng bansa. Ang kanya lang sigurong ang karugtong kasi noon, tinanong kasi siya kung meron bang violation kung biyahe ng biyahe si VP Sara. Ang sabi ng Malacanang, kung meron siyang malalabag, yun yung obligasyon niya sa taong bayan. But it's still the decision of the Vice President kung gusto niyang magpunta sa abroad. Kasi bago naman makarating, to be fair, sa ibang bansa, ang isang opisyal ng gobyerno or anyone na nagtatrabaho sa gobyerno, kailangan naman may approved na travel order. So, hindi naman yan makakabiyahe ng walang papeles na gano'n. So, inaprubahan. So, assumed, oo. Oo, di ba? Nandun eh. Inaprubahan. Well, pero ang siste nga dyan, nandun sa ibang bansa si VP Sara Duterte, pero kahit pala dun sa State of the Nation address ni PBBM, iisnabin pala niya. Parang last time. Oo, wala pala siyang planong mag-attend. Eto sinabi ni Yuse Castro. last year, hindi naman din po siya dumating. At sa ating pagkakaalam, siya po ay umaten sa isang kasalan. So kung hindi po siya attend ngayon, kahit siya po ay inimbita bilang Vice Presidente, again, choice niya po iyon. At kung hindi niya po maririnig ang mga programa at kung ano po ang naging trabaho ng gobyerno at ng Pangulong Marcos Jr., hindi po na siguro natin kasalanan yan. It's her choice. Pero akala nyo tapos na dyan. Hindi. Meron din siyang hirit kay presidential sister, kay Senator Amy Marcos. Kasi pinuna pala ni Senator yung sa San Juanico Bridge, diba? Tapos parang meron yatang nabanggit yung senadora na something like dapat siya na lang yung presidente. Hindi ko matandaan yung exact quote eh. I may be wrong. Pero eto yung sabi dyan ng palasyo. Lumiliwanag po ba ang ambisyon ni Senator Amy Marcos? Kung di ako nagkakamali, 4 na taon since 2018 up to 2022 ang administrasyong Duterte. Pero hindi nga po nagkaroon ng rehabilitation. At dapat nga po magpasalamat po tayo sa panahon po ngayon ni Pangulong Marcos Jr. dahil nang kanilang nagkaroon ng inspection, doon lamang po nakita ang lawak na po ng danyos at dapat na kailanganing i-repair sa San Juanico Bridge. Oo nga. Nakita ko nga yung about sa San Juanico Bridge, yung interview ni Cheryl Cosim kay PBBM. Dapat po kasi meron daw, sabi ni PBBM, meron daw kasing regular check-up and maintenance yun, di ba? At parang every 3 years, if I'm not mistaken. Meron naman daw mga budget, pero nung tiningnan po nila, puro kalawang na po. Ayun so parang hindi nagagawa ng ilang admin na, I guess. Oh, yucks. Kailan pa ba yun? Ilang taon na yun eh. Diba? Ilang dekada na yun eh. Kaya nga yung initial plan nila, diba? Yung dapat parallel na bridge. Dapat merong malapit na bridge na itatayo nila na dapat kapag nakatayo na yun at saka nila i-rehabilitate yung San Juanico Bridge. Hindi na umabot sa puntong natapos yung bridge na supposedly ay pang alternate route doon sa San Juanico. Kasi sabi ng DPWH mukhang delikado na to. Simulan na natin yung pag-aayos. May limit ngayon sa parang ilang tons ang pwedeng dumaan. So naman daw yun, magiging more yung weight na kaya niyang i-bear by December, sabi ni PBBM.